Iwasan mo itong gawin sa money plant o sa Pachira aquatica mo sa 2026. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa mga nanonood po sa akin. Sa Japan po, salamat po sa inyo mga madam, mga sir. At kay ma'am po na nag-send po ng dalawang 800 yen. Maraming salamat po ma'am sa sinend mo po. Marami pong mapupuntahan yung mga sinesend po ninyo na super thanks. Maraming salamat po. Ang Pachira aquatica ay kilala sa tawag na money plant. Halaman na umaakit ng swerte dahil may mga tao po na sinuwerte simula nang nag-alaga sila o nagtanim sila ng halaman na ito. Pag-usapan mo muna natin kung ano ang meron sa Pachira aquatica at mamaya po talakayin natin yung hindi dapat ninyo ginagawa sa halamang ito. Okay po? Ang Pachira aquatica po ay mayroong hidden secrets na maaaring hindi alam ng iba. Meron sila nito, ngunit hindi nila nakikita yung epekto o yung swerteng dala nito o swerteng hatid nito bilang ito ay kanilang inaalagaan. Baka po hindi mo ito nagawa sa halaman mo. So unang-una, ano nga ba ang katangian o anong meron sa Pachira aquatica? Okay? Ang Pachira aquatica po ay isang uri ng halaman na mayroong kakayahan na mag-fortune luck. May kakayahan po ang Pachira aquatica na gawin yan kapag ganito ang Pachira aquatica na meron ka. Okay? Ang bawat dahon na meron sa halaman na yan, depende po sa bilang niyan. Yan ang naidudulot na good luck sa'yo. Okay? Ngunit po, hindi po pwedeng dahon lang ang 7 o dahon lang ang 8 o 9. Okay? Kasi walang pinagmulan. Okay? Walang pinangahawakan. Okay? Kaya kung minsan yung iba, meron silang 9 na dahon, 8, 7, meron silang ganyan. Kaya lang, hindi nila nararamdaman yung good luck energies na dala nito. Kasi po, baka naman yung puno o yung stem ng Pachira aquatica mo ay ang bilang nito, po pwedeng 1 puno lang ang meron ka, po pwedeng 3, or po pwedeng 5. Ang bawat stem po niyan ay mayroong meaning. Kung nais mo ng fortune luck, kailangan po ang bilang ng stem na meron ka ay higit sa 7. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo yung mga nagbebenta ng Pachira aquatica, ang presyo nila ay bumabase depende sa bilang ng stems. Ang bawat money plant na meron tayo o bawat halaman na meron tayo ay may lihim na kakayahan yan. Kailangan lang alamin mo kung ano ang kakayahan ng money plant na meron ka. Okay? So ang Pachira aquatica po ay may kakayahang mag-fortune luck. At ito ay nagagawa lamang niya kapag siya po ay braided at ang stem niya ay higit sa 7. Okay? Ito yung pinaniniwalaan na nagdudulot ng fortune luck kapag ito ay braided at higit sa 7 ang stem nito. Ang Pachira aquatica po ay halaman na kayang i-adapt kung ano ang meron sa paligid ninyo. Okay? Kapag nilagay mo yan sa area na hindi siya nararapat, yon ang ibibigay sa'yo. Ngayon, kung nagnanais ka na good luck energies ang makuha mo, ilagay mo ang Pachira aquatica mo sa area na kung saan makakapture niya ang good luck energies. Sa front entry, ilalagay kung nais ninyo ito na nakalagay sa labas. Kung nais naman ninyo na sa loob ng tahanan ninyo ito ilagay ninyo sa living room ninyo na kung nasaan nagagather yung mga tao. Ibig sabihin, yung pamilya ninyo, saan kayo madalas nananatili. Kung
Kung kayo po ay madalas na nasa living room, nagkukwentuhan kayo diyan, nagpapahinga, diyan niyo ilagay. Kasi yung energies ninyo, yung active energies ninyo na kayo ay sama-samang nanonood sa inyong living room or nagpapahinga, na-a-adapt ng money tree yun. At na-enhance ito ng mga energies ninyo. Okay? Kapag iyan ay nasa loob ng tahanan. Okay? Kasi po pwede naman yan ilagay indoors. Okay? Ngayon, kapag yan ay nilagay mo sa labas, at kailangan po ilalagay siya kung nasaan yung front entry. Ibig sabihin, saan dumadaan na madalas sa mga tao, doon mo siya banda ihaharap. Kapag nilagay sa front door, ilagay sa gilid para hindi nakaharang or hindi ito akmang haharang sa front entry mo. Sunod at dapat mo itong malaman. Huwag na huwag mo itong gagawin sa Pachira aquatica mo dahil maaari itong magdulot ng kamalasan sa iyo at hindi swerte ang maidudulot nito sa iyo. Una-una po, ang Pachira aquatica ay isang highly vibrational na halaman. Ang ibig sabihin, ano man ang enerhiyang makukuha nito sa pinaglagyan mo sa kanya, ito ang ibibigay niya sa iyo. Okay? Huwag na huwag po ninyong ilalagay ang inyong Pachira aquatica sa mga areas na mataas ang yin energies. Ano ba ito? Area po na kagaya ng malapit sa banyo. Mataas po ang yin energies dyan. At po pwedeng ang Pachira aquatica mo i-absorb ang energies na nandyan. Pwedeng malanta siya, pwede rin hindi. Ngunit po, i-distribute niya sa'yo yung nakuha niya na negative energies mula doon sa banyo ninyo. Bawal din na ilagay ang Pachira aquatica sa madidilim na areas. Mataas po ang yin energies kapag madilim. At huwag din ninyong ilalagay yung Pachira aquatica ninyo doon po sa mga areas na mayroong matitinik. Bukod po sa matitinik na halaman, huwag nyo siya ilapit, huwag nyo rin siyang ilapit doon sa may mga pointed edge na nakaharap sa inyo. Sabihin, mga matutulis na kanto. Anumang matutulis na kanto yan, huwag nyong ilalagay doon yung Pachira aquatica ninyo. Ibang halaman ang gamitin nyo para doon. Okay? Kung mayroon man kayong ganon na matutulis na kanto na nakaharap sa property ninyo, huwag po yung Pachira aquatica dahil i-absorb na yan at yan ang i-distribute sa area mo. Okay? Sunod po, huwag mo rin pong direktang ilagay sa labas ng property mo yung Pachira aquatica mo. Hindi po ina-advise na ilagay sa labas ng property ninyo yung money plant. Maliban na lang po kung challenge area yan. Kasi po, naglalagay talaga ng money plant sa labas kapag kinakailangan, pero hindi yan Pachira aquatica. Okay po, kasi iba ang kakayahan ng Pachira aquatica. Okay? May mga money plant na pwedeng ilagay sa labas kapag kinakailangan. Okay, mga madam. Sunod po, kapag maglalagay ka ng Pachira aquatica, nais mo na makaakit yan ng good luck energies, ito gawin mo. Okay? So, dalawa to pwede mong gawin. Una-una, yung pagtatali ng red ribbon sa Pachira aquatica. Bukod sa yan ay ini-enhance mo na at nagbabalance yan, nagdudulot ng balance yan sa yin at yang energies. Nagdudulot din ng swerte ang pagtali ng red ribbon. Okay? Kung ang Pachira aquatica nyo po ay nasa loob ng tahanan ninyo nakalagay, ito gawin mo. Maglagay ka ng maliit na mangkok. Lagyan mo ng coins. Ilagay mo sa malapit sa paso ng Pachira aquatica mo. Kung ang Pachira aquatica mo malaki, edi ilagay mo sa loob ng paso mo mismo sa ibabaw yung maliit na mangkok na mayroong coins. I-adapt niya yung wealth energies na meron sa coins na inilagay mo. Yung iba po, pwedeng ilagay direkta sa money plant, yung coins. Pwede yun. Pwede dumirekta na kayo paglagay. Yung iba ini-insensuhan to enhance. Pwede natin gawin lahat yan. Okay? Pero ngayong 2026, ito ang pinakamaganda. Kasi, ang paglalagay po ng coins na nakalagay sa mangkok, nangangahulugan po yan ng steadiness. Kaya siya nakalagay sa lalagyan.
yun ang i-a-adapt ng money plant natin o yung Pachira aquatica natin. So, every year, may mga kinakailangan tayong gawin para sa money plant natin. Kasi inaayon po natin yan. Depende sa pangangailangan ng taon. Okay? So, pakatandaan nyo po maigi, kapag may money plant ka o Pachira aquatica, piliin mo ang 7 stems, yung braided. Ngayon, kung wala kang braided, tuwid ang meron ka or isang peraso ang meron ka or 3 stems ang meron ka o yung 5 stems, swerte pa din yan. Ang gawin mo sa mga yan, halimbawa po, isa lang ang meron ka o kaya meron kang 3, meron kang 5 na braided din. Ang gawin mo sa mga yan, gawin mo triangle of wealth. Ang gawin mo, ihugis mo sila ng pa-triangle. Okay? So, piliin mo sa money plant na meron ka kung sino yung pinakamataas, siya ang ilagay mo sa gitna. At itabi mo sa gilid yung dalawa. Na ang hugis nito ay patatsulok. At ang paglalagay niyan sa area mo, kung marami ka pong money plant at iba-iba ang bilang ng stems, yan ay pwede mong gawin. Ipaharap mo sa tahanan mo. Nakahugis siya ng patatsulok. Okay? Triangle shape. Nagdudulo dyan ng good luck energies. Kapag po yung monetary o yung Pachira aquatica natin ay hindi naman 7 stems at hindi naman braided ang iba. Okay? Para po ito doon sa mga 3 lang yung meron sila or isa or yung iba 2 or 5. So, pwede mo silang pagsama-samahin para po umakit sila ng good luck energies na naaayon doon sa meron ka na money plant. Okay? So, pakatandaan lang, kahit isang peraso lang yung money plant na meron ka, nagdudulot pa rin ng good luck energies yan. Okay? Kung nais mo na mag-fortune luck yan sa'yo, talian mo ng red ribbon. At huwag mong kakalimutan, ilalagay mo siya sa area na mataas ang young energies. So, ibig sabihin, maraming tao, or palagi kayo na nandiyan sa area na yan, masaya kayo, kung saan kayo madalas na nagkukwentuhang pamilya kayo, doon mo siya ilagay. Kasi na-adapt niya yung happy energies, masaya kayo nagkukwentuhan. Yun din ang maibibigay niya sa'yo. Okay? So, isa yun sa mga pamamaraan na hindi alam ng iba. Ang alam nila sa money plant, sa Pachira aquatica, ilagay mo lang sa southeast, okay na yan. O, totoo naman po yun, okay naman talaga doon. Kaya lang, depende pa rin sa area. Paano kung yung southeast, madilim doon? Okay? Wala naman masyadong tao ron. So, yun din yung loneliness ng area, yun din ang maibibigay niya sa'yo. Okay? So, pagdating sa Pachira aquatica po, marami tayong pwedeng makuhang energies sa mga money plant natin. So, ilan lamang ito sa mga pwede ninyong gawin. Ano man ang money plant na meron ka at yan inilagay mo sa loob ng bahay mo, maglagay ka ng coins, lagay mo sa mangkok, itabi mo dyan sa halaman mo. Ngayon kung malaki yung paso, patong mo sa ibabaw. Okay? I-a-adapt niya yun. I-a-adapt niya po yung wealth energies na meron doon sa maliit na lalagyan na merong coins. Okay? Yung iba nga po, nilalagyan pa nila yan ng bulak po. Nilalagyan ng bulak yan para po sa magaan na pagpasok ng wealth. Okay? So, marami tayong po pwedeng gawin mga madam, mga sir. Ilan lamang po ito sa mga po pwede natin gawin sa ating mga money plant. Okay? At kapag nalanta, palitan mo kagad. Kasi yung iba, kapag nalanta yung money plant, hinahayaan na nila. Huwag niyong hayaan, mga madam, mga sir. Kailangan po, kung ano yung nalanta, i-replace ninyo. Kasi iba po ang money plant. Kapag nalanta at hindi mo na-replace, mangangahulugan yun sa wealth mo or sa wealth energies ng area mo. At hindi agad-agad ang epekto niyan. Kung minsan, later mo na nakikita kung kailan na nagsama-sama na yung mga negative energies sa area mo. Parang bubulusok lahat ng negative energy sa iyo. Kaya kapag may nalanta na money plant, any money plant man yan, mga madam, mga sir, hindi lang Pachira aquatica, replace nyo po. Kasi hindi ang kagaya ng normal na halaman na kapag nalanta, hinayaan mo na, okay lang yun. Normal na halaman po yun. Okay? So pagdating sa money plant po,
replace nyo kagad kapag may nalanta na. Tingnan yung area kung saan siya banda nalanta, insensuhan ninyo. Okay? Kasi pinapakita niya sa inyo kung ano meron sa paligid ninyo. Okay? Insensuhan po ninyo at kapag nakabili ka ng kapalit niya dahil siya ay nalanta, tingnan mo kung ano yung reaksyon ng bagong inilagay mo. Okay? So, hindi mo naman kailangang agad-agad itapon mo yung nalanta. Isubukan mo muna itabi sa ibang area. Baka sakaling rumecover siya. Kapag talagang tuluyang natuyo na, saka mo lang yan itatapon. Okay? So, kapag lanta pa lang, replace nyo na. Hayaang mag-recover yung nalanta, ilagay sa isang area. Okay? Para makita natin or makita ninyo kung saan nagmumula yun. Yung reaksyon ng halaman ninyo na ganon. Okay? Kasi pwede ninyong basahin yan, makikita nyo yan. Basta po unawain nyo lang kung ano yung nilalagay ninyo sa tahanan ninyo. Okay? Para po makaayon kayo. Kasi kahit anong lagay natin ng pampaswerte, kung hindi naman natin kayang unawain yung ipinapahiwatig sa atin ng paligid, hindi nyo agad-agad mararamdaman yung good luck energies. Kasi po, kung hihintayin nyo pa yung pagpapalit ng energies, matagal yun. Di po ba? Halimbawa, hintayin nyo pa 1 taon para magpalit. Matagal yun. I-clear mo. Gawa mo ng ritual yan. Insensuhan mo, lagyan mo ng asin. Marami kang pwedeng gawin mga madam, mga sir. Para po maiayon mo yung energy sa'yo. Hindi yung titiisin mo yung bad luck ng 1 taon. Huwag po yung ganun. Gawan nyo po ng paraan na unawain ninyo kung ano yung pinapahiwatig sa inyo ng mga halaman ninyo o yung area ninyo para po makatulong ito ng malaki sa inyo. Maraming salamat po sa panonood.